ate girl yung old writing style ni suitor niya, si kuya. It's like in a way, di ba? Parang you're talking to another person. Oo. Ikaw, reaction mo dito. Ako, I agree. Kasi baka nahihirapan na talaga siya to the point na need niya ng help from us, na chika. Chikadora! Marites tayo. talaga. Tayo yun eh. Siyempre tayo yun. Pero, alam nyo, hindi ko din kasi masisisi si girl eh. Like, tignan nyo to. In the end, gusto niya lang naman malaman is kung ano ba yung message na gusto ipahiwatig ni Guy. Pero parang masyadong mabubulak-lak kasi yung words. And, yun nga, parang walang sense. Wait lang, pwede ba basahin? Tingnan natin dilemma ni ate girl. Tingnan natin. Ready na ba kayo? Alright, Ready na. You ready? This land, a composition of cake upon paper, Ano daw? Ikaw pa muna Wala pala kayo, ano basahin? exists as both form and function. Each word chosen not merely for meaning but for its interplay with the next. The rhythm of our affection, pulsing through syntax and structure. Ano yun? You, the line that turns into a stanza. The voltage you feel by song into shared verses. Ano, nagets niyo ba yun? Parang nahilo naman ako. Anong the volta? Ano ba yung the volta? Anong interplay na syntax na shifting na yan? Hindi ko naman maintindihan eh. Kaya nga, parang nahirapan ako dun pero nag-right, kung titignan mo, parang ang ganda ng pagkakagawa, parang may glitters. So, teka, yung gumawa nito, sinabi ng post na writing student siya, di ba? Alam ba o sinabi niya ba kung saan siya nag-aaral? Well, girl, galing daw sa silim. Yan! Silip! Natututo. Kasi, sige lang. Pero, oo, nag-aaral nga daw siya sabi dito sa post. Kasi isa sa mga inaaral din niya doon is kung paano gumawa ng poetry. Kasi balita ko, gagawin niya doon ng poetry si ate girl. Taray! Taray, haba ng hair. Uy, baka natatapangan. Ay! Kaya pala. Ano kaya pala? Well, naalala niyo pa ba yung nung mga lessons na kinuha natin tungkol sa pagsulat? Yung mga iba't ibang theories. Well, very roughly lang. Where are you going with this? Old na kasing school ni Guy, ipinatupad siya noong 1930s pa ata. Teka, bakit parang nagiging history na to? Ba't parang lumilihis na tayo? Pero anyway, Well, yung school kasi na yun, very big sila sa style over substance. Ano ba? Substance! tungkol saan nga ba itong new criticism? New criticism, Ah, yeah. new So, basically, it's like what you said na, Sabi ko, oo, sabi mo di ba kanina, may glitters na Sinabi ko, dictionary. oy, Yung sinabi mo kanina. Parang ganun Sinabi ko yun. nga. Parang ganun yun. sabi ko nga. Puro ganda ng words, pero nagiging walang laman. Kala ko sabi ko maganda. Ay, pwede din, pwede din. Ah, pwede. Siyempre. Paano siya magiging walang laman? Ay, tignan mo nga. Ah. Ganda din naman ang sinulat. Maganda din naman, pero sa estilo ng new criticism kasi, yung focus niya ay sa magandang pagsusulat. Pero walang regard pa sa mga external factors, katulad ng konteksto ng author. Oo, magandang letter yung sinulat ni Boy para kay Adan. Pero katulad ng sinabi niya, parang hindi siya yung nagsulat nito. Nagbago na kung ikukumpara mo sa kanyang dating sinusulat para kay Adan. Nagbago na! Nagbago na. So, ganun, katulad ba nung ginagawa sa ChatGPT? Magandang sulat pero nagiging sulat ako. Yes, parang ganyan lang. Di ba sinabi ko na ipinatupad yung school ni Guy noong panahon ng American occupation pa. 1930s, guys. Para sa ating mga Filipinos kasi, yung teoryang new criticism, ang focus na ito ay nasa aesthetics. Naging isang tool nila noon upang isuppress ang ating mga perspectives. Kung i-apply natin sa contemporary na panahon, pwede namang mawala yung mga deeper meanings na iniindan ng author na mahanap o makita. Kasi yung natutunan niyang dapat gamitin ng salita ay hindi sumasang-ayon sa eksaktong gustong sabihin. Ang new criticism kasi ay more on a form of textual analysis. Parang textual Textual analysis, guys. Instead of a writing style at sa katotohanan lang, mabuti naman talaga kung maganda yung pagsusulat mo. Pero, yung feeling ko ay sa pagka-focus ng pagiging perfect ng iyong paggamit ng iba't ibang salita, pwedeng mangyari na mawalan ang sarili sa sinusulat. Katulad ng nangyari sa post ni Ate, sa sinasabi niya dito, nararamdaman ko naman na familiar talaga siya kung paano siyang nagsulat si Boy para sa kanya dati. Kaya, worth naman tignan kung ano yung tinuturo sa mga manunulat. I agree. Ako sa akin, ang nasa isip ko lang, ang galing din nun Namana natin yung ganitong pagsusulat mula sa history na sinumulan ng mag-asawang Filipino achievement
confident siya sa point ko dahil may mga punto ako, not one, but three. Taray, Are taray, you ready? We're ready. Okay. Dami. Number one, napatunayan ng mga Pinoy ang galing natin sa paglinang ng kaalaman sa pagsulat abroad and even nagagamit pa until today. Pangalawa, napatunayan na naipamana ang talento sa pagsusulat base sa sulat ni Kuya. At pangatlo, isa itong identity para sa mga manunulat ng new criticism. Anong take niyo doon? Ako naman, agree ako dyan. Hindi na para makipagpataasan sa inyo. But, para kasi sa take ko, ang ibig pakita nito sa atin nasako pa rin tayo ng Amerikana, colonized tayo, di ba? Alam niyo naman yan. Maybe matagal na tayo malayo sa kanila, pero by saying this sa writing style ng mga Pinoy, nakakalungkot talaga. Hindi natin matawag na Pinoy yung iba natin sulatin dahil tilay ng kinato ng mga banyaga mula sa atin. Kasi nga dahil nasa ibang language na lang English, so parang kiniklaim nilang kami na yun. Tama ka lang, bumili ka naman ng malalim. Kasi naman si Kuya, pwede namang puntahan nila si girl, mag-date sila, sabihin. Sinusulat pa, tapos yung sulat niya pa, parang sila na kwenta. It doesn't make any sense, di ba? Ba yan? Anyway guys, I agree with your points. May iba't ibang epekto talagang pagsulat nito. Hindi lamang sa mga babasa, lalo pati sa mga manunulat. Maybe ngayon, hindi pa natin talagang nakikita ang lahat ng cons. Kasi nasisilaw tayo sa prose na nagpapakita ng diversity na yun patuloy nang dumadami ang new criticism sa Pilipinas. Gusto ko pa magbasa ng novels and poems na galing mismo sa puso. Yung may feelings naman sa akin. Sorry, nagbabuso ka po. Actually, imagine nyo, mapuno yung Reddit ng mga ganong klaseng posts na hindi maintindihan ng mga readers. We cannot content this every episode, guys. Mawawala tayo ng viewers. Gusto niyo ba yun? Ayoko yun! Siyempre hindi! Guys! Grabe kayo sa amin ha. Ito, kanina pa ako nagbabasa, kaya parang at times nakatingin ako dito lagi. Kasi nagbabasa ako ng mga post dito sa Reddit. And pansin ko na dapat kapag magbabasa pa ako ng iba, Yeah. parang dapat babasahin ko na siya with new criticism, caution. New criticism, caution. Wow. Caution explanation point. Oo, kasi, Caution explanation. pero wait. Kung ganun nga pala yung naisip ko, tanong ko sa inyo, meron bang ways para ma-identify natin yung writings na new criticism? Feeling ko, both yes and no. Bakit naman? Kasi katulad ng sinabi ko, ang new criticism is more a form of textual analysis. So kung titignan ng isang new critic yung love letter ni Kuya, yung i-grade niya dyan ay kagandahan ng kanyang sinulat solely as a work of literature at hindi sa mga emosyon, sa feelings na kanyang sinulat sa love letter. Pero kung alam mo yung tao talaga, like kung kilala mo talaga yung tao, like dito, makikita mo kung nag-aaral sila tungkol sa purely textual analysis o sa new criticism. Ang galing ah. From chismis sa Reddit, reactions to here, ang dami ko din natutunan. Ang daming transition, guys. Yeah, from chismis to Reddit to LC feeling here. Real quick. Pero tinan niyo, ang sweet talagang pakinggan, pero yun lang hirap na hirap talaga intindihin. Siguro, ang hirap intindihin ng love language ni Kuya. Mahirap ka ba? Or sadyang yung readers ang problema? You have a point, sister. Madalas napapaisip din ako kung writers ba talaga ang problema o nasa readers lang kasi ang totoong criticism power. Kayo ba chismosas out there? Does new criticism really impact writers or do we only blame this concept as an excuse for being illiterate where we accept this fact without showing efforts to address it? Kaya naman, answer it, process it, kaya babalik kaming muli